Heto nga yung araw na magpapasko na pero wala pa rin ako maisip na maluluto. Kaya binuksan ko na nga tong rep at kinuha ko na lahat ng pwedeng mailuto at maihanda sa Kapaskuhan. Buti na lang meron ditong salmon, ham at belly sa aming rep. Heto pa nga yung belly na napanalunan namin sa Christmas party. Sobrang laki nga nitong belly na to. Kaya naman bumawas ako dito ng panglitsyong belly para sa New Year. Bala ko nga lang din hiwain pang barbecue at ibabad itong mga belling natira. Kapag mga ganitong ang barbecue ay gumagamit lang ako ng mga ready-made na barbecue mix katulad nitong Mama Sita. Dinadagdagan ko lang nga ito ng kaunting paminta at ng garlic powder. Wala nga kami available na kalamansi kaya naman itong lemon juice na lang ang nilagay ko. Nang tinikman ko nga at okay na nga yung lasa, ibinabad ko na rin isa-isa itong mga belly. Kapag ganitong mga okasyon nga at merong mga handaan, ay heto talaga mga barbecue ang paborito nating mga Pilipino. Ilalagay ko lang nga muna ito sa rep at ibababad ko ng mga ilang oras. Pagkatapos nga ay magagawa naman ako nitong egg tart. Heto nga yung pastry na paborito kong gawin. Bukod kasi sa napakasimple lang gawin ay kukunti lang nga mga kakailanganin nating ingredients. Pinagsama-sama ko nga lang dito yung isang latang condensed, isang latang evap at 3 pirasong malalaking itlog. Dinagdagan ko na nga lang din ng isang kutsarang vanilla extract. Pagkatapos ko nga mahalo ang lahat ay inihanda ko na rin itong mga tart shell dito sa tray. Nang maiayos ko nga itong mga tart shell ay inilagay ko naman itong mga mixture. Kapag meron nang laman itong mga tart shell ay ilalagay na lang natin ito sa oven. Lulutuin ko lang nga ito ng 40 to 45 minutes at iseset ko ang temperature sa 320 Fahrenheit. Heto nga at dumating na rin si Mama Shell at umuwi na rin siya galing sa trabaho. Bumili pa nga sila ng sushi para daw pandagdag namin sa handa namin mamayang gabi. Eksakto din nga yung dating nila at naluto na rin itong mga egg tart. Eksakto din at may makakatulong na rin ako sa pagluluto. Niligpit ko na lang nga din itong mga egg tart at gagamitin ko naman tong oven para magluto ng salmon at ng mga barbecue. Nilagyan ko lang nga muna ng foil itong mga tray. At pagkatapos ay inilagay ko na rin itong salmon dito sa tray. Dito nga sa Canada ay salmon daw ang tamang pronunciation dito. Nilagyan ko na lang nga din ito ng garlic powder, paminta at ng asin. Kumuha na lang nga din ako dito ng butter at tinunaw ko muna sa microwave. Nilagyan ko na lang nga din ng kaunting lime juice. Pwede ka rin gumamit dito ng kalamansi. Pagkatapos nga ay pinahid ko lang ito sa ibabaw nitong salmon. Pinaliktad ko lang nga din itong salmon at inilagay ko lang din yung mga same ingredients na inilagay ko kanina. Pagkatapos nga ay inilagay ko na rin ito sa loob ng oven. Pwede mo nga rin lagyan ng foil yung ibabaw nitong salmon. Pagkatapos naman ay itong mga liempo ang inihanay ko dito sa may tray. Kapag winter nga dito sa Canada ay dito nga kami sa oven madalas nagluluto ng mga barbecue. Habang may nakasala nga dito sa oven ay eto namang si Mama Shell ay magluluto. Ang paborito niyang lutuin ay spaghetti. Madalas kasing eto ang nire-request ng mga anak namin. Pangkaraniwang spaghetti lang nga ito na tradisyonal nating niluluto. Nagisa nga lang din siya dito ng bawang sibuyas at pagkatapos nga inilagay na rin namin itong giniling na baka. Heto pa rin nga yung giniling na bigay sa kanila sa Cargill. Ang kakaiba lang nga din sa spaghetti na ito ay nilalagyan namin ito ng carrots at ng bell pepper. Dahil nga wala na kaming mabiling red bell pepper ay etong green bell pepper na lang nga nilagay namin. Niready ko na lang nga din dito yung paglulutuan ng mga pasta. Sinilip ko na lang nga din itong mga barbecue. Pinahiran ko na rin ito ng sauce na dinagdagan ko ng ketchup at mantika. At nang kumulo na rin itong tubig ay nilagay ko na rin itong mga pasta. Luto na rin nga itong mga giniling kaya naman inihalo ko na rin itong tomato sauce. Dinagdagan ko lang nga din ito ng kaunting paminta at ng patis. Heto pa ang kakaiba sa spaghetti namin. Nilalagyan din namin ito ng isang lata ng evaporated milk. Para sa amin, nagiging creamy kasi ang spaghetti pag may evaporated milk. Nang maluto na nga yung pasta, ay tinanggal na rin namin yung tubig. At inihalo na rin namin yung sauce dito sa pasta. Eksakto nga at naluto na rin itong mga barbecue. Kanina pa nga luto itong salmon pero ngayon ko lang ito sinilip. At nang buksan ko nga ito ay talaga namang napakabango. Naglagay na lang nga din ng cheese dito si Mama Shell sa spaghetti. At eksakto nga dumating na rin yung aming mga bisita. At kita nyo naman at may dala pa sila mga kahon-kahon na french fries. Doon kasi sila nagtatrabaho sa paggawaan ng french fries ng McDonald's. Kaya naman magsasawa na naman kami nito sa hash brown at french fries. Maraming salamat nga pala sa kumpare at kumare namin na galing pang Tabor dito sa Alberta. Ang kagandahan nga dito sa Canada ay kapag puno na ang freezer mo, pwede mo ngang iwanan ito sa labas. Dahil nga kapag ganitong winter ay malamig naman dito sa labas. At tara, kumain na po tayo. Sa ating mga Kristiyano, ang Pasko daw ang isa sa pinakamasayang pagdiriwang. Dito mo daw makikita ang pagbibigayan at pagtutulungan, katulad ng ginawa sa atin ng ating Diyos. Binigay niya si Jesus para iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Hindi man December 25 pinanganak si Jesus, tiyak naman tayo na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sa bawat Kapaskuhan, huwag sana tayong maghangad ng mga mamahaling bagay o malalaking aginaldo. Dahil sa bawat pagising pa lang natin at pagmulat ng ating mga mata, isa na itong regalo mula sa ating Diyos. Nasa ang panig ka man ng mundo ngayon, kasama mo ang pamilya mo, kaibigan,
o nag-iisa ka man, maranasan nawa natin ang mensahe at tunay na diwa ng Kapaskuhan. Maraming salamat nga pala sa panonood ng aming mga videos. At kung hindi ka pa nakapollow sa aming page, paki-like and follow na lang po ang aming page. God bless everyone. Hanggang sa muli, sa uulitin.